Hello mga Lodi, kumusta kayong lahat? Babalik na naman tayo. Alam ko matagal-tagal din tayong hindi nakagawa ng content about crypto. 1 year na ata tayo. Hindi gumawa ng content about crypto. Dito kasi sa province, mas tahimik dito, mas presko at nag-start na rin akong mag-alaga ng mga hayop. Parang crypto farmer na lang tayo. Pero kahit nasa probinsya, hindi tumitigil ang ating, syempre, nag-observe pa rin tayo dito sa market. So alam ko sa inyo, gusto nyo ang Pi Network update. Hanggang ngayon, marami pa rin nagsasabi na wala itong kwenta. Pero tignan ninyo, yung ibang mga coins na sinuportahan nila, yung mga against sa Pi Network nung una na sinabi na wala pa sa piso yan, asan na? Okay, nawala na. Pero ang Pi, andito pa rin. Syempre, hindi perfect ang project na to. Marami pa rin ang nasa pending. Marami pa rin hindi nakakuha dun sa kanilang Pi. Pero kita nyo naman, tuloy-tuloy ang update, tuloy-tuloy ang progress ng Pi Network. Ano nga ba ang latest ngayong month at nitong nakaraang buwan about Pi Network? Okay, ayon sa core team, ang focus ngayon ay ang Open Network 2026 conditions. Hindi lang ito basta launch, may mga milestone na kailangang ma-hit para masiguradong stable ang network bago mag-open mainnet. Yung open mainnet na sinasabi dito is yung pwede nang magamit lahat ng applications, Pi applications sa Pi browser. Ngayon, nasa testing pa yung iba. Ngayon, hindi pa verified. Ngayon, inaayos pa lang. Yun yung ibig sabihin dito, okay? Mainnet migration. Patuloy ang pag-migrate ng mga pioneers sa mainnet. Di ko alam kung nagawa na sa inyo. Di ko alam kung nakatanggap na kayo dun sa second migration, pero dito sa akin wala pa. Okay, pero okay lang yan. Okay, patuloy pa rin tayong mag-mine. Siguraduhin na ang iyong mainnet checklist ay 100% green na. Utility growth, ito yung kitang-kita natin na ginagawa nila ngayon. Kitang-kita ang pagdami ng Pi apps. Hindi na lang ito basta mining sa phone. Ginagamit na din ang Pi sa real world utilities through Pi browsers. So, hindi lahat. Okay? Hindi po lahat. Pero may mga ilang Pi applications na nasa open mainnet. Ito ang magbibigay ng tunay na value sa Pi sa hinaharap. So pag-usapan naman natin ang KYC. Marami sa inyo ang nag-iiwan ng comment na pending pa rin o nahihirapang mag-verify. Ang core team ay nag-release ng mga bagong algorithm para mapabilis ang validation process. Di ko alam kung naramdaman nyo yan dahil sa dami siguro, parang wala na lang. Marami nang nag-give up. Pero inayos nila yan. At ito ang pinaka-importante mga Lodi, ang mag-ingat tayo sa mga scammer. Okay, marami akong nababasang comment tungkol sa mga na-hack na wala yung laman ng wallet kasi nga na-scam. Makita mo naman, kahit pa paano marami pa rin gustong may scam kasi may value pa rin yung Pi na yan. So sa mga nagsasabing wala na, hinahanap ko yun yung mga vloggers na kung saan against sa Pi Network, yung mga sinabi wala pa sa piso, wala yan, scam yan, hanggang ngayon, pati ngayong course ata nila na wala na. Okay, pero ang Pi, eto buong buo pa rin, merong progreso na nangyayari, sinabi ko na nga, di ba? Ang mahalaga ay ang community at ang utility na binubuo ng Pi Network. Patience is key sa crypto. Sabi nga, kung ikaw ay nanghina, okay lang, basta tuloy, pahinga ka muna. Yun ang ginawa ko. Hindi naman ako nanghina, pero lumayo lang ako konti sa pag-create ng content. Pero, andun pa rin ako nakasubaybay dito sa crypto o dito sa blockchain. Kaya ngayon, pagtuunan ulit natin, subukan natin gumawa ulit, maglaan ng time para makagawa ng tuloy-tuloy na update about crypto or blockchain. Kaya kung bago ka dito, huwag kalimutang i-subscribe ang Torogi channel para laging updated sa Pi at sa mga ibang project airdrops na mapag-uusapan. Anong status ng Pi nyo? Comment nyo naman sa ibaba para mapag-usapan natin sa next video. Hanggang sa muli, mga Lodi, peace. Bring me into golden sunlight.